Okay, magandang araw po. Ito na po yung hinihintay natin na video tutorial, and syempre para explanation na din po tungkol sa services po ng Handpass Remittance Philippines, lalong-lalo na po sa nabigyan natin, no, na mga EPS workers natin na nabigyan natin ng free Korean SIM card. Ito po, yan yung free Korean SIM card natin. Nabigyan natin ng Handpass Triple Card. Okay, Handpass Triple Card po ang tawag dyan. Meron siyang dalawang klase na card o kulay. Yung isa po red, then yung isa naman po ay blue, and then meron po tayong tinatawag na Handpass Global Card. Okay, i-explain po natin to isa-isa, okay, para masundan po natin at may paliwanag sa inyo kung paano nyo isa-set up yung Handpass application nyo. Pero bago po tayo mag-umpisa, papaliwanag ko muna kung ano po si Handpass, no? Kung para saan po si Handpass, paano siya ginagamit, ano yung purpose niya. Okay, si Handpass Remittance Philippines po, siya po ay remittance services or remittance service po na ginagamit ng mga OFW natin, mga seasonal workers, mga entertainers, EPS workers, any Filipino po na nagtatrabaho sa Korea o kailangan magpadala ng pera o ng remittance na galing sa Korea papunta po sa Pinas. Okay? Ngayon po, explain muna natin yung una, yung tungkol sa SIM card. Ito pong SIM card na binigay sa inyo, mga ma'am and sir, okay, is pwede nyo magamit sa Korea for 30 days. Sa loob po ng 30 days, unlimited na po yung kanyang call, unlimited yung text, and unlimited yung data. Sa loob ng 30 days. After 30 days, okay, kailangan nyo na po siyang loadan. Okay? Paano po natin siya loloadan? Meron po tayong mga video tutorial din sa Handpass Facebook page natin. Loloadan din naman po natin siya through Handpass application natin. Pero i-skip muna natin yan para hindi po tayo masyadong mahaba. Okay, ngayon, paano po ma-activate yung SIM card natin? Yun po yung kahalagahan ng meron tayong group chat. Tayong mga EPS workers po, kasama ako. Bakit po? Doon po kayo mag-a-advise sa GC natin na, Sir Bry, bukas po, flight na po namin. Kasi pwede ko lang po mapa-activate ang inyong SIM card or Korean SIM card kapag kayo po ay nasa Korea na. Hindi po natin pwedeng i-insert yung SIM card natin sa cellphone natin or ipa-activate yung SIM card natin kung wala pa po kayo sa Korea. Okay, kaya importante po yung group chat natin. Mag-message lang po kayo na flight nyo na bukas, flight nyo na po sa gantong araw, okay, para maabangan ko po na mapa-activate ko po yung SIM card nyo. Okay, uulitin ko po, wala po siyang payment, okay, for 30 days, unlimited po yung kanyang call, unlimited yung kanyang text, and unlimited yung kanyang data sa loob po ng 30 days. Okay, yung nakikita niyo pong number sa likod, ito po, marami po nagtanong sa akin tungkol sa number na to. Hindi pa po ito yung Korean phone number nyo. Magkakaroon pa lang po kayo ng Korean phone number once na ma-activate po itong SIM card. Kaya importante po na ibibigay nyo sa akin or mag-a-advise kayo sa GC natin tungkol po sa inyong flight date. Okay? Yun po yung explanation tungkol sa SIM card natin. Okay, Sir Bry, may mga instances po ba na hindi gumagana yung SIM card? Okay, mga ma'am and sir, meron talagang mga cellphone na hindi makarecognize ng Korean SIM card. Hindi siya makabasa. So, may mga instances na kahit pina-activate na po namin, walang signal yung cellphone nyo, walang signal yung SIM card, o di kaya may signal siya, walang data, may mga ganong instances po. Okay? Kapag may mga ganong instances po, siguro that's the time po na try natin mag-sort. Okay? Baka mayroon pang ibang option na makapag-avail kayo ng SIM card. Kung sakaling hindi po siya gumana, wala naman pong problema dun. Okay? Next naman po, i-explain natin yung tungkol sa triple card na binigay sa inyo. Ang tawag po dito is Handpass Triple Card. Okay? Meron po yan dalawang klase. Isang blue at saka isang red. Okay? Itong Handpass Triple Card na po ito, napakahalaga po nito mga ma'am and sir. Okay?
kayo itong Handpass Triple Card. Ang Handpass Triple Card nyo po is mapapakinabangan nyo as long as active user po kayo ng Handpass. Ano pong ibig sabihin ng active user? As long as na ginagamit nyo yung Handpass account nyo, may laman yung Handpass account nyo, may laman din tong Handpass ATM card. Okay? Ibig sabihin, yung Handpass ATM card nyo po, connected po ito sa inyong Handpass application. Bigyan ko lang po kayo ng picture or ng scenario po. No? Halimbawa po, ako po ay Handpass user or Handpass account user. At may laman yung Handpass account ko na 100,000 won. 100,000 won din po ang laman ng Handpass ATM card nyo. Okay? 100,000 won din po yung laman ng Handpass ATM card. Ngayon po, saan nyo po siya pwedeng magamit kapag nasa Korea na po kayo? Halimbawa po, gusto nyo pong mag-grocery. Mag-mall po kayo sa Korea. Mag-online shopping po kayo. Or gusto nyo gamitin sa transportation. Gusto nyo mag-subway, mag-bus, mag-taxi. Pwede nyo gamitin yung Handpass ATM card nyo. Ang balanse po ng Handpass ATM card nyo is nakadepende po sa laman ng Handpass account nyo. Okay, ngayon po, may mga question yan. Sir Bray, paano ba namin lalamanan yung Handpass account namin? Paano magkakalaman yung Handpass account natin? Yung mga question na yan, sir, ipa-park off po muna natin kasi mas madali nyo yung matututunan kapag na-access nyo na po yung Handpass account nyo. But for the meantime, bigyan ko lang po kayo ng explanation kung paano nyo siya magagamit. Gusto nyo gamitin sa convenience store, magpa-fast food po kayo, magre-restaurant kayo, gusto nyo gamitin for transportation, sa subway, sa bus, sa taxi, pwede po. Or halimbawa po, may laman yung Handpass account nyo na 100,000 won, tapos gusto nyo withdrawin, pwede po kayong mag-withdraw gamit po yung inyong Handpass ATM card. Okay, gamit po yung inyong Handpass ATM card. Mga sir, hindi po ibig sabihin meron na kayong Handpass ATM card, dito po papasok yung mga sahod nyo ha. Yung mga employer nyo po or kayo po mismo, pag-a-applyin po kayo ng Korean bank. Si Handpass application po, gagamitin lang natin siya para mapadala natin yung pera natin from Korean bank natin, ita-transfer natin sa Handpass natin. Okay, yun ang purpose ng Handpass application po. Okay? And then, paliwanag natin yung tungkol sa global card. Tingnan niyo po mabuti yung itsura ng global card versus sa itsura ng triple card. Okay? Para saan naman po itong global card? Ito. Yung global card po natin mga sir is pwede nating iwan sa mga kamag-anak natin dito sa Pinas. Ibig sabihin yung global card natin, designed siya para sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Okay, halimbawa, ako po, EPS worker ako sa Korea. Itong global card na to, iiwan ko to sa relative ko or sa wife ko, ganyan. Ngayon po, kung ano yung laman ng Handpass account ko, yun din yung laman nitong global card. Halimbawa, may 100,000 won yung Handpass wallet ko or Handpass account ko. 100,000 won din. Okay? Yung laman ng global card ng kamag-anak ko sa Pinas. So, hindi ba yun delikado? Kasi syempre, kung ano yung laman ng Handpass account ko, ganun din ang magiging laman ng global card. Okay? Sa mismong Handpass application nyo, meron po kayong option to post. Ibig sabihin to post, hindi magagamit yung global card. Or pwede nyo rin naman pong i-post na po mismo yung card. Hindi nyo ipapagamit sa relative nyo. Or dalhin nyo na lang po yung global card. Or pwede rin natin siyang ipa-cancel yung global card. If ever po na talagang hindi kayo komportable na mag-iiwan kayo ng global card sa kamag-anak nyo sa Philippines. Okay? Ngayon po, may bayad ba siya? Yung global card natin at saka yung triple card natin. Okay? Ang Handpass triple card po natin, okay, wala po siyang maintaining balance. Wala po siyang registration fee. Ang Handpass ATM card po natin ay meron tinatawag na annual membership fee. Ano po yung annual membership fee? Ang annual membership fee po ay kinakaltas sa Handpass account natin isang beses sa loob ng isang taon. So halimbawa po, activated na po yung inyong Handpass triple card. Okay po, baka magulat po kayo isang araw. Uy, bakit nagbawas ng 10,000 won to sa Handpass
wallet ko or sa Hanpas account ko, nabawasan ako ng 10,000 won. Tapos ang nakalagay, annual fee. Yun po yun tinatawag na annual membership fee ng card nyo. Pero isang beses lang po yan nakakaltas sa loob po ng isang taon sa inyo pong Hanpas account. Magkano po yun sa pesos? Siguro po sa peso, nasa mga 400 pesos po siya. Okay? Sayang naman, Sir Bry, sayang din naman yung 10,000 won. Malaking bagay din sa ating mga workers yun. Ang payo ko po sa inyo, mga ma'am and sir, kung kayo po ay may triple card, ang pwede nyong gawin dito is gamitin nyo ng gamitin sa Korea. Kahit nasa Philippines na po kayo, pwede nyo pa rin iswipe yung Hanpas ATM card nyo. Kasi gawa po yan ng Mastercard. Okay, bakit? Every time po na sinaswipe nyo, ginagamit nyo po yung card nyo, okay, meron po tayong tinatawag na cashback rebate. Meron po yung 0.3% cashback rebate. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa po, no, okay, sa GS25 sa Korea, ginamit mo yung card mo, gumastos ka ng 25,000 won. Kuhain mo yung 0.3% ng 25,000 won, ibabalik sa'yo ni Hanpas yun sa account mo as money ulit. Yun po yung tinatawag na cashback rebate. Kumbaga, although nabawasan tayo ng annual membership fee, okay, mababawi natin siya every time na ginagamit po natin yung ating Hanpas ATM card. And sir, ma'am, ako na po nagsasabi sa inyo, malaking tulong po yung Hanpas ATM card dahil sa Korea po, most of the time is cashless ang mga transaction. Karamihan po ng mga payment sa Korea, kakain kayo, mag-grocery kayo, lahat po tinatap lang yung card or sinaswipe lang po yung Hanpas ATM card. Okay? Uulitin ko po, dalawa lang po ang kulay ng triple card natin. Isang red at saka isang blue. Sir Brian, ano naman po yung sa global card? Meron din po ba siyang fee? Ang kaibahan lang po ng global card, medyo may kataasan po ng konti yung annual membership fee niya. Ang annual membership fee po ng global card natin is 15,000 won. Kumbaga sa peso, nasa mga 600 pesos din po siya. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung sakali po na hindi nyo siya gagamitin o hindi nyo papagamit sa relative nyo, meron naman po kayong option na ipa-cancel yan or ipa-cut yung card para i-maintain nyo lang po yung isang card na meron po kayo. Okay? Yun po ang explanation ng SIM card natin. Okay, yung SIM card na binigay po sa atin. Importante po, huwag niyo pong kalimutan na mag-message sa group chat natin 1 day before ng flight nyo. Mas maganda nga po, mga 2 days pa lang before ng flight nyo, i-message nyo na po kagad. Okay, sa GC natin na, Sir Bry, pa-flight na po kami bukas. Pa-activate po kami ng SIM card. Okay? Tandaan nyo po yung mga itsura ng global card and triple card na. Ito po yung triple card natin. At ito naman po yung ating global card. Okay? And then, i-explain ko naman po sa inyo yung sunod na binigay ko sa inyo na papel. Ito po. Mapapansin nyo po, nung binigyan ko kayo ng passport cover, meron po akong binigay sa inyo na papel na nakalagay po yung pangalan nyo, nakalagay po yung login ID nyo, okay? Nakalagay yung transaction PIN at nakalagay yung Hanpas card PIN. Pakiusap po, huwag niyo po itong i-share sa iba. Ito po ay personal details ng account nyo, ng Hanpas nyo po mismo. Okay? Explain natin yung una. Sa una po, siyempre yung name nyo, makikita nyo. Sumunod yung login ID. Ibig sabihin ng login ID, pag magla-login na kayo sa Hanpas application nyo, okay, kapag magla-login na po kayo sa Hanpas application nyo, automatic po yan na ang ilalagay yung user ID yung binigay ko sa inyo o yung member ID, login ID. Okay, makita niya, nag-umpisa yan sa 0. Okay, 0 tapos may number. Yun po ang magsisilbing login ID nyo. Ang ibig sabihin ng password, mga sir, yung password na gagamitin nyo kapag nag-login na kayo sa Hanpas application. Yan po, na nakikita nyo sa camera ngayon. Para saan yung transaction PIN? Yung transaction PIN po, ang isa sa pinakamahalaga at dapat iniingatan natin mga workers. Yung transaction PIN po kasi, yan yung pinaka-password nyo kapag halimbawang magpapadala na kayo. Manghihingi yan ng 6-digit PIN or sa Pinas,
mas kilala natin yan na GCash PIN. Okay? Yung transaction PIN natin. Importante po yan. And sumunod, yung handpass card PIN, yung in-explain ko po sa inyong triple card kanina, itong red and blue. Okay, itong blue. Pag gagamitin nyo na po siya, isa-swipe nyo siya, ipambabayad nyo po siya, manghihingi po yan ng PIN. Nilagay ko din po dun sa papel na binigay ko sa inyo yung PIN. Okay? After po nito, ituturo ko sa inyo kung paano i-download yung handpass application and kung paano nyo i-set up yung account nyo. So, hindi po ba delikado? Siyempre po, kayo lang po yung gumawa ng account namin eh. Siyempre, alam nyo po yung login ID namin, alam nyo po yung transaction PIN namin, alam nyo po yung handpass card PIN namin. Okay? Mga ma'am and sir, lahat po ito ay temporary lang. Ibig sabihin, kapag na-access nyo na po yung handpass application nyo, kayo po mismo pwede nyo nang i-change password yung handpass application nyo. Kung gusto nyo rin pong palitan yung transaction PIN, pwede nating ipareset yan. Pwede ko po kayong i-guide kung paano nyo siya ipapareset para at least kayo na lang po yung nakakaalam ng details po ng account nyo. Kaya lang po natin ginawa na ako po yung gumawa ng account nyo para mas madali ko pong maibigay sa inyo habang medyo busy kayo dun sa ginagawa nyo nung that time na nagkita-kita tayo. Okay, ulitin ko po, no, yung login ID, yung pinaka-user ID ng handpass application nyo. Next is yung password, which is yung handpass at 123. Babaguhin nyo din po yan. Transaction PIN, okay, in-explain ko na po sa inyo. And yung sa handpass card PIN, ito po, wala pa po yung baba na yan. Wala pa naman po kayo ngayon na bank account details sa Korea. Okay? Yung next video po natin, sana po tapusin nyo yung video. Kasi yung next video po natin is kung paano nyo na isi-set up yung inyong handpass application. Okay, kung paano nyo na siya set up, paano na kayo magla-login, saan kayo magda-download ng handpass application, and ituturo ko na rin po sa inyo kung paano nyo i-activate, okay, yung inyong mga handpass card or handpass triple card, paano nyo po siya papaganahin. Okay, and then sa likod po, pinaka-importante po yung card number. Ngayon pa lang po ipapakita ko na sa inyo sa video. Kasi pag pina-activate nyo po yung handpass card nyo, hihingiin yung card number. Papakita ko na sa inyo dito yung card number ngayon pa lang. Okay? Sa blue, ganoon din po. Okay? Pero walang pinagkaiba yung triple card na blue tsaka red. Parehas lang po ang purpose niyan. Okay, mga ma'am and sir. And then, yung next video po natin, ituturo ko po sa inyo kung paano nyo i-download yung handpass application nyo. Ituturo ko na rin po, papakita ko na rin po sa video kung saan-saan kayo pwedeng makapagpadala kapag gamit nyo yung handpass application nyo. Okay, mga ma'am sir, i-post ko muna po yung video. Then next video natin is kung paano na kayo magla-login, paano kayo mag-change ng password, at kung paano nyo po i-activate yung handpass triple card nyo. Pati na rin po kung paano kayo makakapagpadala, ano yung mga options sa kayo pwede makapagpadala. Lahat po yun gagawin natin sa next video natin. Okay? Thank you po. Okay, ma'am and sir. Ito po yung video tutorial natin kung paano kayo makakapag-login sa handpass application nyo and ano yung mga services, no? Saan kayo pwede makapag-send ng remittance gamit yung inyong handpass application or handpass account. Umpisahan po natin sa pag-download ng handpass application. Okay. Paano po ba kayo makakapag-download ng handpass application? Number 1 po, available po yan sa Play Store. Kung gamit po natin is Android or iOS. Okay, search nyo lang po yung handpass remittance Philippines. Okay, then download lang po natin. Sa akin kasi naka-download na. Sa mga naka-iPhone naman po, Apple Store, wala pong problema. Pwede nyo po siyang i-download. And then, kapag na-download nyo na po siya, ito po yung itsura ng handpass application. Okay, pipindutin lang natin yung please log in to continue. Okay, ito. Please log in to continue. And then, sa login page po, ihingiin po niyan yung email or mobile phone number. Or sa iba,
user ID, okay, or member ID. Sa atin po, ang gagamitin po natin na login ID, mga ma'am and sir, is yung nakasulat po na login ID doon sa papel na binigay ko po sa inyo. Pero sa akin po kasi, nung time na nag-sign up ako sa HANPAS application ko, ang gamit ko po is Gmail. Okay, kaya ang ilalagay ko sa akin is yung Gmail ko. Ngayon po, ito pong login ID natin, pwede natin yung palitan. Halimbawa, na-activate na po yung SIM card nyo, meron na kayong Korean phone number, pwede po nating palitan yan or papalitan, okay, ng updated or activated Korean phone number nyo. Kasi kadalasan po, Korean phone number ang ginagamit na login ID. Sa akin po kasi is Gmail, okay? Pero sa inyo po, ang susundin nyo is yung login ID na nandun sa papel. So, sa akin is ito ang login ID ko na ginagamit. Okay. Lagay natin yung password. Okay. And then, login. Malalaman nyo naman po kaagad, mga ma'am and sir. Okay, kapag kayo po ay naka-login na. By the way po, laging may magpa-pop up na ganito sa HANPAS application natin. Yung voice phishing, beware. Okay, any employee po or HANPAS staff, hindi po kami allowed, no, na hingiin po yung inyong user ID, yung password po or PIN number po ninyo. Okay, kahit sino po tumawag sa inyo na nagpakilala, nag-chat, okay, na sila ay from HANPAS, hindi po kami allowed na manghiram po or hingiin po yung inyong mga login details. Okay? Then, cancel. And then, makikita nyo po sa taas yung pangalan nyo. Hello, tapos kung anong name nyo. Doon mo malalaman na nakalagin ka na sa HANPAS application nyo. Ngayon, ano po yung first step na gagawin natin? Siyempre po, sa safety muna ng account natin. I-change password po muna na natin siya. Punta lang po kayo ng settings. Dito po sa bandang baba ng screen nyo, sa bandang kanan, may nakalagay settings. Yan. Pindutin nyo lang po yung settings. After ng settings, pindutin nyo po yung reset login password. Dito po. Reset login password. Sa current password po, ang ilalagay nyo sa current password, yung password na nakalagay dun sa papel. Yung password na ginamit nyo nung nag-login kayo ngayon. Okay, lagay natin. Sa akin kasi ito yung password na meron. Yan po sa screen recording, talagang black po yan. Kasi kapag nag-screen recording po kayo na naka-open yung HANPAS application, hindi niya po naka-capture yung screen recording pag nag-type tayo ng password. Okay, sa new password po and confirm password naman po, yung bagong password na gusto nyong gamitin. Sa akin kasi is then confirm password, ulitin nyo lang yung password. Okay. Sa paggawa po ng password, ang suggestion ko po sa inyo, ulitin natin. Sa paggawa po ng password, ang suggestion ko po sa inyo is at least 8 characters po yung password natin. Lagyan nyo po ng isang number at isang special character. Or dito po ngayon sa updated natin na app, 10 na po yung hinihingi niya. 10-digit character number. Halimbawa, Brian at 24. Kailangan ko siyang dagdagan. Kailangan mag 10 characters yung password ko. Okay? Then, pinutin natin yung continue. Malalaman nyo po kagad kapag updated na yung password nyo kasi may lalabas dyan na your password has been updated. Pindutin lang natin yung done. Okay, yun po yung first step na pwede nyo gawin sa HANPAS application. Tapos back nyo lang po ulit. Okay, cancel. Okay. By the way po, no, kapag po first time nyo mag-login dun sa HANPAS application nyo, halimbawa, sinubukan mo na siyang i-login ngayon, manghihingi pa po yun ng selfie, biglang maglalabas dyan sa HANPAS application nyo na selfie verification. Selfie lang po kayo kasi para po yun sa safety ng account nyo
na kino-confirm ni Handpass na yung nagda-login dun sa cellphone, okay, nyo is kayo po mismo. Okay? Kapag nag-approve na po yun, automatic naman po yun, try nyo siya mga 10 to 15 minutes after nyo mag-selfie. Try nyo ulit mag-login, malalagin nyo na po yung inyong Handpass account. Okay? Isang beses lang naman po nangyayari yung selfie. After po nun, hindi na kayo magsi-selfie ulit. Okay? Ang sunod po na gusto kong ipakita sa inyo is papaano nyo nalalamanan yung Handpass account nyo kapag nasa Korea na kayo. Pero ito po, ano lang po ito, quick explanation lang po, no? May makikita kayo dyang add money, mga ma'am, insert itong add money. Yan. Pindutin lang po natin yung add money. Sa add money po, nandyan na po lahat ng source kung papaano kayo, kumbaga sa term natin sa Pinas, paano kayo magka-cash in sa Handpass application nyo. Meron tayong tinatawag na add money from bank account kung meron na kayong Korean bank kapag nasa Korea na kayo. Meron tayong tinatawag na deposit to virtual account. Meron tayong add money via convenience stores. Yung add money via convenience stores, para lang po yung nagka-cash in tayo ng GCash sa Pinas. Ganun lang po siya kadali. Okay? Then, the rest po, para sa akin po, since tayo po ay workers, ito pong tatlong una yung option na pwede natin gawin. Pero syempre meron tayong separate video para dyan. Gusto ko lang po ipakita sa inyo, no? And then, back tayo. Ang next naman po na gusto kong ipakita po sa inyo is papaano nyo or ano-ano yung mga pwede nyong sendan ng remittance kapag gamit nyo na yung Handpass application. Okay, number 1 po, kapag nakasetup na po yung Handpass application nyo, okay, pwede nyo pindutin yung send money abroad. Kung mapapansin nyo po dito sa screen recording ko, yung Handpass account ko, may laman siyang 16,000 won. Ayan. Halimbawa, gusto ko siyang ipadala sa Pinas. Pindutin nyo lang po yung send money abroad. Ito pong binibilugan ko sa screen. Ayan, send money abroad. Pindutin nyo lang po yung send money abroad. Then, hintayin nyo lang po kusang mag-ano yan, mga ma'am, insert, kusang mag-generate yan ng palitan ngayong araw. Siyempre, sa recipients, yung recipient gets, yung country, pipiliin nyo po lagi, Philippines, sa country code. Peso po tayo. Okay. Then, mapapansin nyo po, ngayong araw, ang palitan daw ni Handpass is every 1 million won, ang equivalent niya sa peso is 42,110. Pero may mga instances po na tumataas talaga yan. May mga instances din naman na halos lenient lang, no, yung taas ng palitan. Depende po talaga yan. Pero nagsasurge po yan minsan, okay? And then, piliin nyo po yung select remittance option. Ito, sa gitna. Pag pinindot nyo po yung select remittance option, number 1 na makikita nyo, bank transfer. Pag pinindot mo yung bank transfer, okay, piliin mo kung saang bank. Siyempre, nasa baba, select bank. Lahat po ng bangko sa Pinas ay partner po ng Handpass. Pakita ko na lang po yung mga familiar tayo. Number 1, meron tayong Metrobank. Ito, Metrobank. Meron din tayong Development Bank of the Philippines. Meron tayong Bank of China. Meron tayong BDO. So, yung mga nag-open po ng BDO Savings. May Bank of Commerce din po tayo. Meron din tayong BPI, China Bank, China Bank Savings, Development Bank, East West Bank, HSBC. Halos lahat po ng bangko sa Philippines, even Land Bank. Yan po. Mga partner na po yan ng Handpass. May BDO Network Bank. Lahat po yan. Philtrust Bank, PNB, PS Bank. Okay? Lahat po ng bangko. Pwede. Okay? Pwede rin naman pong halimbawa, ayaw nyo ng bank transfer. Siyempre, si nanay tsaka si tatay, mas sanay sila sa mga Palawan, cash pick up like Western Union. Pwede rin po. Pindutin nyo lang po yung cash pick up. Tapos saan nyo po gusto ipa-pick up yung padala nyo. Halimbawa, gusto nyong ipa-pick up sa Western Union, M. Luwilier, Cebuana, Palawan, LBC Express, BPI Cash Pickup, Metrobank Cash Pickup,
BDO Cash Pickup, lahat po yan. Even RD Pawn Shop, meron din po tayo. Pwede yan. Or, doon tayo sa mas familiar tayo. Meron tayong GCash. Meron tayong Paymaya. Meron tayong coins. Yan po lahat na pwede nyong padalahan ng remittance gamit yung Handpass application nyo. And, I'm proud to say po na ang service charge lang po ng Handpass is 5,000 won kada padala nyo. Okay? 5,000 won lang po siya. Kahit 1 million won pa po ang ipadala nyo, ang deduction po niyan is 5,000 won lang po. Hindi na po yun tataas. And minsan po, meron tayong mga free coupon. Kapag meron po tayong free coupon, papansin nyo po yan dito sa baba, pag may available kayong free coupon, yan, pwede pang ma-waive yung 5,000 won na service charge mo. Ibig sabihin, walang makakaltas dun sa padala nyo. Okay? Yun lang naman po yung pag-setup ng Handpass application nyo. And then, ang next ko ituturo sa inyo is kung papaano nyo naman po i-activate yung inyong Handpass triple card, no? Yung mga nabigyan po natin ng Handpass triple card na blue and red, tuturo ko po sa inyo sa next video kung papaano nyo siya i-activate. Yun na lang po yung last na video na i-share natin sa inyo para ma-setup nyo na po yung account nyo. Okay? Then, kapag gusto nyo po mag-log out, halimbawa, syempre for security ng account nyo, if in case mawala yung cellphone natin, naka-log out yung Handpass application nyo, pindutin nyo lang po yung Philippine flag. Okay? Tapos sa pinakataas po, yan, may power button. Pindutin nyo lang po yung power button. Yan, naka-log out na po tayo. Okay? Ayos na po yan. Pag nag-paste login to, continue na siya. Okay? Yun lang po. Thank you po. Okay, ma'am and sir, ito naman po yung step kung papaano natin i-activate yung Handpass triple card na binigay ko po sa inyo. Ito po yung color blue and red. And may nakalagay triple platinum yung card natin. Okay? Una po, pupunta kayo sa Handpass card. Nakikita nyo itong tab na to sa taas. Handpass card. Pindutin nyo lang po yung Handpass card. And then, pindutin po natin yung apply. Makikita nyo po yung apply. Ayan. Pindutin natin yung apply. And then, pag pindot po natin ang apply, medyo maglo-loading lang po ng konti yan. Apply. After ng apply, okay. Sa akin po kasi dati na akong may card na pinaka-cancel ko, no? Kaya may nakalagay na ganyang card number. Pero dito kayo sa, yung iba po, makikita nyo kaagad, request a card lang, or request card lang. Pindutin nyo lang po yung request card. Tapos, order a card. Papansin nyo may nakalagay order a card. Pag pindot nyo po ng order a card, pindutin nyo po yung card application. After ng card application, titingnan nyo po mabuti kung anong color ng card ang nabigay sa inyo. Pwedeng blue or red. Sa akin po kasi red. Okay. Next. Then, agree to all. Next lang po ulit. Then, sa baba, may nakalagay, I already have the card. Pindutin nyo po yung I already have the card. And then, lagay nyo po yung card number ng card nyo. Nandun po yun sa likod ng triple card na binigay sa inyo, no? Lagay nyo lang po yung card number. Then, 4455. Then, press nyo lang yung next. Tapos, talagang naka-disabled lang po yan. Next lang po ulit. Next lang po ulit. Wala na po kayong gagalawin. Then, gawa lang po kayo ng sarili nyong PIN code o yung 4-digit PIN code po ng card nyo. Okay. Then, next lang po. Then, next. Yan. Okay na po yan. Mapapansin nyo po, may nakalagay na kagad dito na card number. Okay. Yan. Ibig sabihin, activated na po yung card or connected na po yung card sa Handpass account nyo. Okay, dun po sa iba, okay, baka mag-testing po kayo ngayon, no, na i-activate yung card nyo. Baka pag pindot nyo pa lang po ng Handpass card, may lumabas na kagad na ganito, hindi nyo pa naman siya ina-activate. Ibig sabihin po, ako na po yung nag-activate no, nung time na ginawa ko yung account nyo.
Pero meron po kasi akong mga na-assist, no, na hindi ko pa na-activate yung card. Kaya much better po na kayo na lang po yung mag-activate. Okay? Thank you po.